So mapagpalang umaga po sa atin lahat. Tayo tumayo lahat. Amen. Hallelujah. Hindi nga po palakpakan na po natin ang Diyos na buhay. Praise God. Joseph!
and I wait on you. I'll sing to you, Lord, my hymn of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms
Yes, God. Dahil napakabuti mo sa aming lahat. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang aming sandigan sa araw na ito, Panginoon. Sa mga pagsubok, kahit man bagyo man na napakalakas, Panginoon, ikaw ang magiging sandigan namin araw-araw. Oh, your mercy never fails me. Oh, my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Minsan pa, I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Oh, my God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life, you have been faithful. Yes, God. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out to me. All my life you have been faithful. Yes, God. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. Come on, Jesus. Yes, God. Hallelujah, Jesus. Hindi po nagpapasalamat kami sa inyo lahat sa mga kabutihan na iyong binigay sa amin. Bagamat sa dami namin, sa mga kasalanan na napakarami, Panginoon. Hindi kami sapat, Panginoon, sa iyong harapan. All my life you have been faithful. Yes, God. Purihin ka, Panginoon, sa aming buhay. All my life you have been so. Di man kami dapat sa iyong harapan, Panginoon, pero patuloy niyo kami pinaglalakad.
Sa iyo po, mataas na papurit po sa salamat at tanging isa lang. In Jesus' name, Amen. Kung meron po tayong dalang mga Biblia, ibukas po kayo sa akin. Sa aklat po ng mga taga-Efeso, Kabanata 5, mga talatang 15 hanggang 18. Sabi po rito, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang yan ang inyong buhay. Sa halip, ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Purihin po ang pagkabasa ng buhay at walang salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po. Happy Lord's Day po. Pwede po ba natin palakpakan ang Diyos na dakila? Amen. Madalas naririnig po natin kapag pumupunta po tayo sa isang lugar, binabalik-balikan po natin. Halimbawa sa isang fast food, sabi nga, halimbawa yung Jollibee, karamihan gustong-gusto ng mga bata sa Jollibee. Siguro meron silang isang bagay na nagugustuhan, yung lasa, yung lugar. So, binabalik-balikan po natin. Kung tayo po kaya sa umagang ito, ano po kaya yung isa sa pinakadahilan kung bakit po tayo ay palaging nandito sa loob ng church? Ano po kayang meron? Para makita yung kagupuan ni Pastor? Para makita yung bawat isa. Siyempre, common na po yun. Pero higit sa lahat, kaya po tayo bumabalik-balik kasi alam natin, kasama natin ang Diyos. Amen? Nararamdaman natin, nararanasan natin na ang Diyos ay kasama po natin sa umagang ito. Amen. Pero bago ang lahat, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil ang bagyo po ay, sabi niya, ay medyo pumaitaas na. Medyo may bagyo man, kaya lang hindi na ganong katindi yung lakas. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Amen? Tunay nga po mga kapatid, ay may mga pangyayari sa buhay po natin na hindi po natin maiiwasan. Hindi naman natin pwedeng sabihin, o bagyo, lumayas ka na, mapunta ka. Bagamat majority, ginagawa po natin ito, pero sa totoo lang, talagang nakatakda at talagang mangyayaring mga bagay na sakuna. Kaya ibig lang sabihin ay mayroon lang ipinapaalala ang Diyos sa atin para po tayo ay maging handa. Pangalawa, nagpapatotoo na totoo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Yung mga lindol, gera, lalo ngayon, sariwa pa rin sa atin yung nangyari sa mga kababayan nating Cebuano na talagang pagtinignan natin halos mawala na sa mapa. Nakakalungkot. Pero ganun pa man, talagang dadaan po tayo sa mga bagay na ito. Amen. So sa umaga pong ito, ang ating pong topic ay kinuha po natin sa aklat ng Efeso. Isa sa paborito kong basahin ay ang aklat ng Efeso. Kasi ang aklat ng Efeso, meron lamang po siyang 6 na chapter o 6 na kabanata. Pero sa bawat chapter, para po bang meron parang series na dinadala tayo sa isang uri ng buhay para ito yung realidad. Ito na tayo ngayon. Kasi sa chapter 1, pag binasa po natin, makikita po natin
yung pagkakapili, pagkakahira, o pagkakatalaga ng Diyos para sa atin. Kung sino na ba, ano na ba yung kalagayan natin ngayon bilang Kristiyano. So, ibig sabihin, ito po yung mga pagpapalang espiritual. Yung chapter 2 pa naman, pinapakita dito kung ano yung kalagayan natin noon at kalagayan natin ngayon. Sabi doon, tayo ay dati namumuhay tayo sa kadiliman, ganito yung buhay natin, namumuhay sa kahalayan, sa mga masasamang bagay na ginagawa natin, sa mundong ginagalawa natin noon. Sa chapter 3 naman, makikita naman natin, ito naman yung pagministeryo ni Apostol Pablo. Para bang sinasabi niya, ganito ang pagdadaanan natin, na tayo nakakilala sa Panginoon, hindi ganun kadali. Para bang sinasabi niya, ang buhay Kristiyano hindi laging masaya, hindi lang laging awitan, palakpakan. Ang buhay Kristiyano ay talagang, kumbaga, masalimuot siya. Minsan nakala natin, kung tayo nakakristyano, okay na, masaya. Pero nung nakita natin na mas matindi pa pala. Ibig sabihin, may mga proseso tayo na pinagdadaanan. Sa chapter 4, pinakita naman ni Pablo yung pagkakaisa sa loob ng iglesia. So bilang mananampalataya, napakahalaga yung pagkakaisa at inilahan din dito yung sinasabing mga kaloob para ang iglesia ay tumakbo. Kasi sabi doon, kung ang bawat bahagi, ang kausap niya dito ay mga mananampalatayang Kristiyano sa Efeso. Sabi doon sa 4:30 ng Efeso, kung ang bawat isa ay sama-samang gumaganap, nagkakaisa. Sabi doon, ang kanyang katawan ng iglesia, ito ay lalakas at sisigla. Para bang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, hindi lang sa mga taga-Efeso, kahit sa panahon natin, tayo mga narito sa DRT, ito yung dapat natin gawin, na tayo magtulungan. Gamitin mo yung talento mo, gamitin mo kung anong abilidad ka, para ang ministeryo ng gawain ng Panginoon ay lumaki, lumawak. Kasi yan naman talaga ang layunin natin, na ang kaharian ng Diyos ay lumawak, marami pang maabot. Sa chapter 5, binanggit naman ni Pablo na hindi niya sinasantabi, ito yung pamumuhay naman natin. Na kahit tayo nandito sa mundong ginagalawa natin, huwag natin isasantabi yung talagang kalagayan natin na tayo ay mamuhay sa kaliwanagan. Kaya na ang sabi sa Efeso chapter 5, 11 and 12, sabi niya, gumising ka. Ikaw na natutulog, liliwanagan ka ni Kristo. At ang sabi doon, kapag tayo ay naliwanagan, tayo ngayon ay nagsisilbing liwanag na. So, ibig sabihin, ito yung dapat natin takbuhan, na tayo mamuhay sa kabanalan, mamuhay tayo sa kaayusan. Hindi na tayo kagaya ng nasa sanlibutan noon, na yung buhay natin, namumuhay pa rin tayo tulad ng dati. Para bang sinasabi, iba ka na ngayon. Yung para bang before and after. Ano na ako ngayon bilang Christian? Ano na yung dapat kong nilalakaran? Sa chapter 6, pag tinignan naman natin, ipinapaalala ni Pablo na kahit tayo naglilingkod sa buhay pananampalataya natin, may kaaway. May humihila sa atin pababa. Di ko ba? Nalalaman yan, di ba? Kapag tayo naglilingkod sa Diyos, mainit tayo. Eh, syempre, ang target ng kaaway, hilahin tayo pababa. Pilayin tayo. I-dissolve yung gawain ng Panginoon. Pero ang gawain ng Panginoon ay naitatag sa lugar na ito. At nasa tamang pundasyon. Kaya maaaring dumarating man yung mga ups and downs, pero ang mahalaga, may buhay pa rin. At nagtutuloy-tuloy. Kaya sa chapter 6, makikita natin, ipinakita dito kung sino yung ating totoong kaaway. Amen po ba? Na ang sabi ng verse 12 na Efeso 6, ang ating kaaway ay hindi tao, hindi yung kapitbahay, hindi yung nasa loob ng church, hindi yung mga nasa labas. Sino yung kaaway natin? Sabi doon, ang ating kaaway, ito yung mga namumuno, may mga katungkulan, mga principality sa himpapawid. Yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ito yung spiritual na labanan. Kaya hindi nyo napapansin, kahit si Pablo sabi niya, may mga bagay akong gustong gawin, kaya lang hindi ko nagagawa. Kasi tandaan po natin, hanggang tayo nasa katawan, may laban, may gera. At ang gera nagsisimula sa isip. Amen po ba? Kaya kinakailangan, kaya napakahalaga na
tayo lumalim. Mahalaga na maintindihan natin yung kabuuan ng plano ng Diyos. Kasi pag tinignan natin, higit pa tayo sa mananagumpay. Amen? Mga victorious Christian na tayo. Oo, nagdadapa. Oo, minsan ang attendance kakaunti, minsan, pero hindi yun eh. Hindi tayo doon nakatingin. Ang mahalaga sa atin, nagagawa natin yung kalooban ng Diyos. Kaya nga dito sa binasa natin, sabi doon, huwag tayong maging mangmang. Unawain natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? At ang kalooban ng Diyos sa buhay natin ay tayong magpatuloy. At sa mundong ginagalawan natin, mga kapatid, dito tatakbo yung ating pong pag-uusapan. 3 hakbang para tayo po ay makaiwas sa mundong ating ginagalawan. So sa English po, ang sabi po dito, 3 steps to keep your focus beyond the Word. Pag binasa po natin ang mundo, sa sulat ni Apostol Juan, sa unang Juan 5:12, sabi doon, ang umiibig sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Kaya nga sabi doon, huwag natin ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Yung mga bagay na nakapupukaw ng ating damdamin na nagpapalayo. Mga kapatid, maraming mga Kristiyano na nagsimula sa paglilingkod, pero dumating ang panahon na nahila sila ng mundo. Amen po ba? Nung sila'y naglilingkod, sinasabi nila, Panginoon, pag ako'y nakapagtrabaho, yung buhay ko, ibibigay ko sa iyo. Kasi wala pang trabaho. Pero nung nagkaroon na ng trabaho, nahila na sila ng trabaho. So nalayo sila. Tingnan natin mga kapatid, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng trabaho na ito yung magiging dahilan para tayo ay malayo sa Kanya. Binigyan tayo ng Diyos ng free will. O, minsan yung linggo talaga, double pay. Kaya nga napakahalaga na makita natin yung unang teksto natin o yung unang tema natin. Sabi dito, paano tayo makakaiwas? Paano tayo makapag-focus? Kasi yung focus na binabanggit dito, ito po yung godly living. Yung kahit nasa kalagitnaan ka ng bagyo, kalagitnaan ng problema, makikita pa rin yung liwanag sa buhay mo. Kaya ang unang tema po natin, yung unang puntos po natin, let us remember our identity as Christian. Let us remember, alalahanin natin kung sino tayo. Pag sinabing identity, yung pagkakilanlan. Halimbawa, yung Jollibee, yung Chowking, yung inasal, may kanya-kanyang identity yan. May kanya-kanyang lasa yan. So tayo, ano ba yung identity natin? Kasi sa panahon natin ngayon, halos hindi mo na makita kung sino talaga yung totoong Kristiyano. Di ba sa loob ng church? Paano mo ma-identify kung sino talaga yung totoo? Kasi pag nasa loob tayo ng church, may hawak tayong Bible, nakabihis tayo, nakaupo tayo, pwedeng nakataas ang kamay. Ang tanong, paano natin mare-recognize, mapagkakakilanlan yung totoo? Kahit nga sa mga alas, di ba may mga peke, parehas na kumitinan. Para ba yung sinabi sa talinhaga, na may 2 tao na nagtayo, isa sa buhanginan, isa sa batuhan. Parehas yung senaryo nila, bumagyo, umulan, bumaha. Pero makikita natin yung pagkakaiba ng dalawa. Yung isa kasi natayo sa buhanginan, yung isa naman sa batuhan. So sa spiritual na aspeto ng buhay, makikita mo talaga yung totoong Kristiyano sa panahon. Parehas na may panahon yun, may senaryo, mga delubyo. Makikita, nanatili siyang nakatayo. So paano natin i-apply sa panahon po natin? Halimbawa, yung nangyari sa Cebu. Kristiyano at hindi Kristiyano na apektuhan. Pero ang tanong, paano natin malalaman na yung taong binaha, maaaring ang bubong na lang, doon na lang sila nakatuntong, nanatili pa rin yung sinasabi natin yung identity niya bilang isang Kristiyano. Maaaring yung iba, Diyos ko po, bakit po ganito? Sinisisi ang Diyos, di ba? May mga ganon. Pero yung isang Kristiyano na talagang lumalim, kilala niya yung kanyang sarili, ma-identify sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Kasi sabi nga natin, kung ano yung puno, siya yung bunga. Lalabas at lalabas
Minsan nga yung isang tao, pagka kinausap mo, o Ate Delia, kumusta ka na? May lalabas yan. Maaaring yung sa dami ng mga bagay na dala-dala niya, lumalabas na yun. Eto nga, hirap na kami. Eto nga, ang buhay namin, hindi ko nga alam. Bakit hindi ka gano'n? Di ba minsan, pag puno na tayo, lumalabas na. Minsan, naghahanap na tayo ng taong pwede natin kausapin para mailabas natin yung lahat ng ating nararamdaman. Meron namang isang pagkimusta mo naman, Ate Del, kumusta ka na? Ito, sa biyaya ng Panginoon, hindi kami pinababayaan. Amen po ba? So, ano yung pagkakaiba? Nagsasalita siya na positibo. Nagsasalita siya na, tignan niyo si Job. Tignan niyo yung lalim, yung identity niya. Kung sino talaga si Job. Nakita, naamoy. Kaya nga sabi ng Efeso 5:1-12, yung tayo nagiging mabangong halimuyak sa harapan ng Panginoon. Yung ating godly living. Kasi doon sa panahon na nasa trahedya tayo, doon lalabas kung sino tayo as a Christian. Kaya makikita mo si Job, di ba makikita, naubos halos lahat ang kanyang kabuhayan, yung kanyang pamilya, di ba, yung mga report na dumarating, at ang isa sa pinakamatindi na dumating sa kanyang buhay, ay mismo yung asawa niya. Di ba sa chapter 2 ng Efeso, sabi niya, sumpain mo na ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Tignan mo, kukunti na lang kayo. Tignan mo, ikaw na lang ang doon. Ikaw na lang ang naglilinis. Ikaw na lang nag-aasikaso ng upuan. Lalo sa amin sa kainit, pagka ang upuan ay mataas, yung kapatid ko kasi naka-assign doon, pag ang upuan nakataas, ang hirap baklasin yan. Dikit-dikit, kailang malakas ang puwersa mo. Kung nasa time ka na mababa ang spiritual ng level ng buhay mo, makakayag yun. Parang ako na lang ang naglilinis. Pastor, bakit ganun? Ako na lang, di ba? Di ba? Nangyayari yun. Bakit? Kasi nandito tayo sa katawan lupa natin. Kaya napakahalaga, doon sa panahon na tayo nasa mga alanganing sitwasyon, doon makikita yung level o estado ng buhay pananampalataya natin. Tignan mo si Job, sabi niya, ni-review niya yung kanyang asawa, sabi niya, hindi mo nalalaman yung sinasabi mo. Amen po ba? Para bang i-imagine natin, nasa taas tayo ng bubong o nandun tayo sa isang lugar na napakahirap. Siyempre mga kasama natin, iba-iba ang reaction. Pero ikaw, Kristiyano ka, mamumukod ka. Kasi tignan mo, kahit nandun ka, umahawin ka sa Panginoon, amen? Kay buti-buti mo, Panginoon. Siguro hindi nila ito maintindihan, di ba yung tao nito, paawit-awit pa. Samantahan ang giniginaw na, di ba? Kaya napakahalaga, doon natin makikita kung sino talaga yung Kristiyano. Amen po ba? At totoong Kristiyano makikita natin sa uri ng kanyang pamumuhay. Amen? Sabi nga dito, alalahanin natin yung ating pagkakilanlan. Kristiyano na tayo, born again na tayo. Amen po ba? Lalo na tayo ng yung level ng pananampalataya natin ay talagang dapat tumataas. Kaya nga sabi ni Pedro sabi doon pag-ibayuhin natin yung ating pagkakilala sa Diyos. Amen po ba? Kasi doon nasusukat. Sa mga panahon na tayo walang-wala, ano yung lumalabas sa ating bibig? Kaya nga sabi ni Job, hindi mo nalalaman na yung sinasabi, hindi lang yung mga magagandang bagay ang dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kahit sa panahon ng walang-wala tayo, sa panahon na akala natin, pakiramdam natin, kasi nararamdaman natin, giniginaw tayo, wala talagang bigas. Amen po ba? Halos wala nang magpautang. Pero sabi nga, pupurihin ko pa rin ang Diyos. Amen. Pupurihin ko pa rin at pasasalamatan natin ang Diyos. Kaya nga sa buhay po natin, pag pinag-aralan natin yung Efeso, yung panalangin ni Pablo sa mga Efeso, sabi niya, ako'y naniniglod sa Ama, nananalangin sa kanyang kadakilaan na kayo ay lumago sa buhay espiritual. Upang sa inyong paglago o pagugat, maintindihan natin yung lawak, luwag ng pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin talaga, hindi natin questionin ng Lord. Lord, bakit may bagyo? Lord, bakit Kristiyano na ako? Bakit ganito pa ang nangyayari sa buhay natin? Pero pagka lumalago tayo sa Panginoon, lahat ng bagay tulad ni Job, ituturi natin mabuti. Amen? Di ba sabi nun, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras. Pag sinabing sa lahat ng oras, hindi lang sa panahon na tayo mabuti, hindi lang sa panahon na tayo may pera, sa panahon na tayo malakas, sa panahon na tayo walang sakit, tsaka tayo magpupuri.
kahit sa punto ng buhay natin na dumadating tayo sa kawalan, kailangan purihin pa rin natin ang Diyos. Amen po ba? Kung tayo ay 100, 20, 10, tignan niyo ito, butihan ng Diyos. Ang Diyos ba nakapokus lang sa dami ng tao? Tayo ba magpupuri sa Diyos pagka marami? Pero pagka kaunti, nababawasan ba yung pagkilala natin sa Diyos? Nababawasan ba yung kung ano at sino ang Diyos sa buhay natin? Kaya nga sa buhay natin, napakahalaga na makita sa buhay natin, kahit na nga na, ikaw na lang sa loob ng church, dalawa na lang kayo, magpuri ka pa rin sa Panginoon. Amen po ba? Kasi mula sa kakaunti, dadami. At ang buhay naman ng Kristiyano, hindi naman lagi nasa ibabaw, may mga panahon. At kahit sabihin mo, madalas nasa ilalim ka, ang Diyos, hindi nagbabago. Siya pa rin yun. Amen? Sabi ng Hebreo 13:8, si Jesus noon, ngayon, at magpakailanman. Iba yung nararamdaman mo, iba yung lakas mo, iba yung sinasabi ng Espiritu. Itong araw ng linggo nito, ako'y sasamba sa Diyos. Amen? Hindi na tayo matutulad sa iba na, Pastor, meron po ba samba? Yung may mga gano'n, Pero pag nakita mo naman, ang bahay mo naman, ayan lang, katabi lang ng church. So, hindi natin masisisi kasi alapat doon sila sa estado na talagang maintindihan nila yung kanilang buhay Kristiyano. Amen po ba? Pero doon sa talagang lumalalim, maintindihan niya. Kahit sabi nga, kahit bagyo ang dumating, kung ika'y nasa akin, may ngiti rin ang tingin. Amen po ba? Kaya nga sabi dito, ano ba yung Christian identity? Sabi dito, ito yung tumutukoy sa ating pagkatao, sa ating paniniwala at pamumuhay natin na nagpapakita ng pagsunod natin kay Kristo. Pansinin natin, ito yung nagpapakita o tumutukoy sa ating pag-uugali. Ano yung ugali natin? Ano yung asal natin? Ano yung pinaniniwalaan mo? Ano yung pamumuhay mo? Yung pamumuhay mo ba? Ito ba ay sumusunod? Baka mamaya magaling lang tayo sa memory verse. Baka mamaya ang dami natin alam sa Bible. Pero ang malungkot, hindi naman natin sinusunod yung salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi nga ni Santiago, sabi nga, hindi lamang tayo tagapakinig ng tagapakinig, kung hindi tagatupad ng salita ng Diyos. Amen. We are the doers of His word. Tayo tagatupad. Hindi lamang tayo tagaupo. Una, tagaupo, susunod tatayo, at susunod ay go. Amen po ba? Napakalawak ng DRT, napakalawak. Kaya nga sa atin, meron tayong sistema na sinusunod, di ba? Yung PCSI. Pray, care, share, and invite. Bago mo siya ma-invite, pag-pray mo muna, lutuin mo muna sa prayer. I-care mo siya. Ako madalas naman sinasabi, sa panahon ngayon, ang tao, hindi mo agad siya madadala. Kinakailangan bigyan mo siya ng munggo na may malunggay. Mas madali nilang naiintindihan ng Ebanghelyo kasi material yun, literal yun. Pero pag nakita ng tao yung pag-care mo sa kanya, mas madali mo na siya ma-invite. Amen? Mag-share ka, isi-share mo doon, hindi naman agad yung word of God. Ano sila doon? Pag sinabing sinyaran, ako, dadalhin ako sa church. Ang unang mo isi-share, yung life testimony mo, yung buhay mo muna, kasi yan, buhay na pagkatoo, living testimony. Alam mo ba, Mare, dati ganito yung buhay ko, di ba kilala mo? Ganyan ako. Pero salamat sa Diyos. Nung nung tinanggap ko ang Panginoon, nung isinuko ko yung buhay ko. Amen. Sabi din sa aming pag-aaral, huwag natin sabihin nung nakilala ko. Kailangan naman ng tao nakilala. Amen po ba? Siyempre, bakit hindi ko ba kakilala ang Diyos? Kilala naman nila. Ang yaano natin, nung ako'y nagtiwala sa Diyos, nung isinuko ko yung buhay ko sa Diyos, eto na bago na yung buhay ko. Amen po ba? At sa patuloy na paggawa mo, talagang mamumuhunan ka. Talagang magsasakripisyo tayo. Kasi ito na yung identity natin eh. Ito na tayo yun eh. Kahit hindi ka utusan ni Pastor Rona, gagawin mo yun. Lalo na yung mga bagay na hindi naman kailangan, Pastor Rona, ako po ba magbibisitation? Gawin mo na yun. Amen. Huwag lang yung mamaya naggawain ka dito na hindi alam. O, ibig lang sabihin, kailangan ito yung pagpapasama. Pero yung mga simpleng bagay, pagbibisitation, pagpapray sa may sakit, paglilinis ng church, common na yun. Mga bagay na talagang lifestyle na natin yun. Amen ba?
Kasi naiintindihan mo kung sino ka. Ako pala anak ng Diyos. Sabi doon, sa ating pang itutuloy, sabi niya, paano tayo nagkaroon ng Christ identity? Paano tayo nagkaroon ng pagkakilanlan? At dahil doon, lumago tayo at lumalim. Para bang mas tumibay, mas naging klaro sa atin na bakit kinakailangan ito yung dapat kong lakaran. Para ba sinasabing ikaw dapat ito, hindi na ikaw yung dating ganyan. Mas luminaw, mas binigyan din ni Pablo. Tignan natin dito sa Efeso 1:4. Ang sabi doon, dahil sa ating pagkakaisa kay Kristo. Sabihin nga natin, pagkakaisa. Tayo nakipag-covenant. Tayo ay nakipag-isa kay Kristo. At dahil tayo nakipagkaisa kay Kristo, ibinigay sa atin yung malaking pagpapala, yung spiritual blessing. Amen po ba? Noon kasi nakapokus lang tayo sa material na blessing. Masama ba, Pastor? Hindi masama yun. Kaya lang yung material na blessing, ano lang yan, nauubos yun. Panandalian lang yan. Madaling gastusin. Pero hindi nagbibigay ito sa atin. Yung sinasabing contentment. Yung kakontentuhan. Tingnan mo yung iba. Pag may pera na, at may merong isang kaibigan na galing sa abroad, binigyan ng chocolate. Tapos nagbukas pa ng box, nakita niya may mga pabango. Ala ba yung gawin mo? Di ba? Pag nagbukas, nakakita naman, parang laging uhaw, parang hindi siya makontento. Hindi naman masama na manghingi. Siyempre, kaya lang, isipin mo rin, kung ano yung binigay sa'yo, yun yung pagpasalamat natin. Kung tayo ay merong pagkakilanlan, kung meron tayong Christ identity, na ang Kristiyano hindi, iba na ang Kristiyano eh. Di ba nakikita mo? Pag meron ka nga at nakita mo yung kapatid mo na wala, di ba ikaw na yan? O sisi sa'yo na to. Hindi, okay na. Hindi kagaya ng dati, akin to. Di ba? Pagka tayo baguhan sa church at hindi pa tayo, yung identity natin na dati, umiiral pa rin. Kahit na tayo Kristiyano, ganun pa rin tayo. Amen po ba? Di ba nagbigayan ng ayuda? Pastor, pupunin ko kayong malugang. Pero dito wala doon. Amen. Doon sa ibang church, pati kaapu-apuhan, hinihingi. Sabi ko, hintay lang, pagka may sumobra, bibigay natin. Amen po ba? Pero nung tayo ay lumalalim, di ba napakasarap na iba na yung identity natin? Pastor, huwag nyo na po ibigay sa akin, bigay nyo na lang po sa iba. Dati tayo yung tumatanggap, tayo ngayon yung nagbibigay. Amen po ba? Iba ka na kasi ngayon. Kaya napakasarap na makita natin yung mga bagay nito. Kasi binigyan tayo ng mga espiritual na mga pagpapala. Ano yung mga espiritual na pagpapala? Sa Efeso 1:5, sabi niya, itinilagay niya tayo maging anak ng Diyos. Wow! Ngayon, alam mo na tayo pala itinilagay na ng Diyos. At ang sabi ng verse 4, hindi pa nalilikha ang sanlibutan. Nakaplano ka na sa Diyos. Amen? Na maging Kanya. At na-confirm natin kung tayo nagbabasa sa aklat ng Juan, ang sabi doon, sa Juan 1:12, at ang lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Wow! Palakpakan natin ng Diyos. Amen? Sabi nga po natin dito, ang pagkakaroon natin ng pribileyo na maging anak ng Diyos, ang pinakadakilang bagay na ating natanggap. Hallelujah! Amen! Nararamdaman niyo po ba na tayo ay anak ng Diyos? Amen. Sabi ng isip natin, kung talaga ako'y anak ng Diyos, bakit ganito? Di ba? Pero kapag ikaw ay malalim, naiintindihan mo na yung mga bagay na nakikita mo sa paligid, yung mga bagay na nagsasabi ng mga negatibo, na nagdadala sa iyo sa panghihina, ay hindi galing sa Diyos yun. Tatakbo ka sa Efeso 6:12 naman. May kaaway. Amen po ba? Ihilahin ka niyan. Pero sabi ng Bible, binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Binigyan tayo ng Espiritu Santo na siyang tatak na tayo pag-aari ng Diyos. Hindi tatakbuhin, walang Kristiyano na tatakbuhin. Yung bang, tawag dito? Tumakbo na, amen? Tumakbo na sa problema. Iniwala lang ng boyfriend.
Parang doon na umiikot. Pero salamat sa Diyos, wala dito noon. Amen po ba? Nandun yun sa ibang lugar. Amen po ba? Kaya nga sa buhay natin, napakahalaga. Pero mo, bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na tayo ng Diyos na maging banal at walang kapintasan. Yun talaga yung ating pupuntahan. Ito yung destinasyon ng buhay natin. Kaya palagi pinapaalala ni Apostol Pablo, huwag na tayo, na yung buhay natin, pag binasa natin na Efeso, sabi doon sa chapter 5, na tayo ay huwag na tayo makiayon sa mundo, yung mga mahala, yung mga walang kabuluhang bagay. Ito yung mga basura o mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Amen? At hindi lang yan sa verse 13 na Efeso chapter 1, tayo na pabilang kay Kristo nang marinig natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Ako pala ay kabilang na kay Kristo. Wala na pala ako doon sa kadiliman. Oh, medyo mali na pala itong tinatahak. Amen? Kaya dapat mapagkilanlan natin na hindi na ako dapat nakikiupo sa upuan ng mga manliliba. Hindi na pala ako humahawak ng mga bagay na hindi nakakapagbigay kaluguran sa Diyos. Hindi na pala ako dapat nagsasalita ng mga bagay na hindi kalugod sa Diyos. Oo, dumarating minsan, dumadaples. Nakakapagsalita tayo, nakagagawa tayo. Pero ang naman sa atin, meron tayong point of realization. Amen po ba? Tignan niyo yung alimugang anak. Kahit na siya inubos na niya yung kinuha niya sa kanyang tatay, na-realize niya na sa bahay ng aking ama makakatulong sa gana sa pagkain. Kaya ang sabi niya, babalik ako sa akin. Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, wala nang pinaka mabuting bagay yung naranasan natin kung hindi sa piling ng Diyos. Iba yung nararamdaman mong joy. Hindi yung joy na dishwashing. Nauubos yun. Iba yung happiness o maligaya ka lang kasi may material. Eh paano kung wala? Yung joy, yung kagalakan, ito ay galing sa Diyos. Ito'y bunga ng Espiritu Santo. Ito'y hindi binibili. Ibinibigay. Regalo ng Diyos kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo. Wala ang mundo yun. Ang termino ng kanilang kaligayahan, kapag marami kang kaibigan, marami kang pera, maganda yung buhay mo. Pero tignan nyo yung nangyari sa Cebu. Yung mga sasakyan. Kala mo mga laruan. Amen po ba? Yung mga sasakyan nyo, maaaring mga milyon. Baka iba doon, Ate Delia, inutang pa sa, di ba? Gulugan pa. Nakita ko yung baboy, umiyak yung nanay. Oh, mga gulgol. Eh, napakaraming baboy, hindi naman niya mailikas kasi baha. Mga nagano na yung ulo ng mga baboy, napakaraming namatay. Imagine nyo kung tayo nandoon. At wala sa atin yung Christ identity kung sino tayo. Baka isa na tayo sa nagtampisaw doon. Maaaring, Diyos ko, bakit mo kami pinabayaan? Kaya napakahalaga sa buhay natin na makita natin yung lahat ng bagay na nangyari ay kaganapan. Mangyayari talaga. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Bible, tayo ay nasa huling panahon na. Nasa end times na tayo. Kaya yung sinasabi na end times, di para tayo takutin. Kasi bago naman mangyari yun, may mga nauna na, magpakatatag kayo, magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon, maraming aanin, kakaunti ang manggagawa, huwag kang hindi tayo talunan. Paano lahat yung mga reinforcement na makapagpapalakas sa atin para tayo ay hindi matangay ng mundong ating ginagalawan. Kaya isa sa sulat ni Pablo, sabi niya, huwag na tayo umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Mag-iba na tayo ng pag-iisip. Dapat ang pag-iisip natin ay pag-iisip ni Kristo. Amen na? Kung ano yung mga bagay na kalulugod, makakabuti. Sabi niya, huwag na natin ituon ang ating pag-iisip sa mga bagay na makalupa. Ibig lang sabihin ng mga bagay na makalupa, huwag doon umikot yung buhay mo. Oo, magtrabaho ka, umilos ka, ng normal. Hindi masamang mangarap, hindi masamang magpatayo ng magandang bahay. Kaya lang huwag naman sa punto ng buhay mo na nagiging dahilan na ito para hindi ka na makadalo. Pastor, di mo na ako dadalo kasi nagpapagawa ako ng bahay. Amen? Sa amin madalas, Pastor, hindi mo na ako atin. O bakit ka ako? Kasi meron kami exam sa school. May project kami, naghahabol kami.
Kahit mag-abol ka, mag-exam ka, hawak ng Diyos yung isip natin. Di ba sabi ng Kawikaan 21, ang isipan ng hari ay tulad lamang sa kanyang palad kung saan niya ay gawin. Amen? Sino ba may bigay ng karunungan, ng lakas mo, ng buhay mo? Ako nga, kanina, madaling umaga, papunta ko dito, nagulat ako. Yung kapitbahay namin na napakalakas, kagabi pala inatake sa puso. Sabi ko, bakit? Yung kapit, nadulas. At ngayon ay namatay. Ang lakas-lakas nun, wala naman sakit yun. At nakatuto, sabi ko, Lord, patawad, hindi ko na-share. Yun kasi pag nakikita ko, Jim, kumusta ka na? Basta dumadaan ako doon, palapati siya. Kaya minsan yung mga sitwasyon sa buhay natin na nangyayari na hindi natin sayang. Amen po ba? Although talagang hindi naman natin lahat kayang abutin. Pero at least meron tayong ginawa man lang. Amen po ba? Mas mainam na yung may ginagawa ka kaysa wala kang ginagawa. Pero ang Kristiyano dapat may ginagawa. Ang Kristiyano nagtatrabaho. Oo, napapagod, nahihirapan. Pero ang lakas naman natin, tignan nyo. Amen? Pagka tayo nag-pray, pag tayo umiyak sa Diyos, nare-recharge tayo. Diba? Yung cellphone nga, updated tayo. Pag nakikita natin maglulubat na, china-charge na. Nararamdaman nyo naman sa sarili nyo. Ako nararamdaman ko, minsan para bang ang layo ng Diyos. Para bang hindi na ako yung dating gano'n. Pero tutuloy-tuloy ako. Kasi pag nanaan ako sa sarili ko, dadali lang tayo sa kawalan. So maliwanag yung sinasabi ng Bible, tayong bilang mananampalataya, hindi tayo nananahan sa sarili natin. Mapandaya yung sarili natin. Moody yan. Malakas ka, masigla ka. Mamaya, mababago na naman. Mainit ka, praise the Lord, hallelujah! Naramdaman ko ang presensya ng Diyos. Mamaya, mga ilang oras na, nababago na naman. Amen po ba? So dapat hindi tayo ganun. May nararamdaman ka man o wala, go mo yun, i-push mo yun. Amen ba? Magpuri ka sa Panginoon. Kahit pakiramdam mo na para bang ang layo-layo ng Diyos, hindi, isip mo lang, Lord, salamat. Diba may mga katuruan na minsan naririnig natin, kapag ikaw matamlay mag-pray, doon ka mag-pray. Kasi hindi mo mag-pray. Mahirap talaga mag-pray. Kaya ang ginagawa ko, nag-i-speak in tongues na lang para, rabashika, rabababash. Minsan hindi mo nang alam kasi, dry na ka na. Pero after naman yun, mga kapatid, nakikita mo ang Diyos. Yung grasya ng Diyos na hindi masayod ay patuloy na ibinibigay sa atin. Amen po ba? Sa verse 13 na Efeso, sabi doon, yung isa sa pagpapalang espiritual na natanggap natin, tayo ay pinangakuan, ibinigay na sa atin yung banal na Espiritu Santo na tayo pag-aari na niya. Amen? Sabihin nga natin, ako'y pag-aari na ng Diyos. Yung katawan mo na yan, hindi na para sa iyo yan. Para sa Diyos na yan. Binili na natin. Amen? Kaya lang yung isip natin, kinakailangan, maluto talaga ng salita ng Diyos. Amen? Maintindihan natin, yung buhay Kristiyano hindi ganun kadali. Dumadali lang yan kapag tayo ay puspos ng Espiritu Santo. Pag puspos, hindi ka kapos. Amen po ba? Pero pag ikaw ay kapos at wala kang ginawa, ay nako, lalamunin ka ng kaaway. Pangalawa, para tayo ay hindi mailihis ng mundo ito. Sabi doon, let us not waste our time on useless things. Huwag nating sayangin ang ating panahon sa mga bagay na walang kabuluhan. Diba sabi ng Efeso 5:16, samantalahin natin ang pagkakataon na tayo makagawa ng mabuti sa ating kapwa. So ano yung mga useless thing? Ano yung mga bagay na walang kabuluhan? Yung binanggit sa Efeso chapter 5, pag binasa po natin yun, puro yung mga basura sa buhay natin. Yung mga basura na naririnig natin sa labas. Yung mga nagkalat na basura. Sinasabi kong basura, ito yung mga spiritual na basura. Yung pagkakagulo, pagkakampi-kampi, kasakiman, paninirang puri, na dati ganyan tayo. Amen po ba? Ngayon, sa mga niya, kung nakarinig na nagmumura, ano yung nararamdaman natin? Di ba parang naiirita na tayo? Pero dati parang bukang bukang bibig lang natin yan, natural na natural. Amen po ba? Pero ngayon, nakikita na natin, kawawa pala siya. Dati naiinis tayo sa kapitbahay natin, inaaway natin. Pero ngayon, naaawa na tayo sa kanya, pinagpe-pray na natin siya. Ngayon, alam na natin kung bakit sinabi ni Jesus na ipanalangin niyo ang mga kaaway.
Dati hindi natin maintindihan. Ba't ko siya ipapanalangin? Diba? Lumalim na kasi binigyan na tayo ng spiritual na kaloob, yung mga spiritual blessing, na meron na tayong pagkaunawa, may kaalaman na tayo. Ito palang kapitbahay ko ay biktima ng dyablo. Ang nagahari pala sa kanya ay ang prinsipi ng kadiliman. Kawawa naman siya. Pag inabutan siya ng kamatayan, lahat naman tayo mamamatay. Hindi na natin alam kung kailan. Kailan pa tayo magsishare? Kailan pa tayo hahayo? Pastor, hahayo lang ako pag ako'y punong-puno na, pagkabisado ko na ang buong Biblia. Kahit makabisa mo ang buong Biblia, kung ang puso mo naman ay malayo sa Diyos, hindi ka puspos, wala pa rin yun. Kahit nga minsan yung buhay mo lang, huwag ka naman magdala ng Biblia. Minsan sa panahon natin yan, pag nakita ka ng Biblia, yung tao na na yan. Yung sarili mo na lang. Magdala ka na lang ng munggo. Amen? Alam mo naman yung munggo, habang sinasabawan mo yun, di sa hugan mo ng malunggay, di ba? Mas maintindihan mo kayo. Ate Den, ay salamat Ate Den. Alam mo Ate Den, naku, nag-pray nga ako tayo, wala nga akong ulam. O tignan mo nga yun, hindi pa umating sa church. Maka-Diyos din yun, nakakakilala rin sa Diyos. O di ba? Pagka lagi mo munggo, kaya pag kami sa mapansin, kasi Ate Den, puro na lang munggo. Wala bang iba? Minsan ganun na tao di ba? Bigay ka namin, bigay reklamo pa. Di ibahin mo naman, di ba? Huwag naman malunggay. Yung ano naman, ang palaya naman. Kailangan kasi mahuli natin yung piniti ng mga tao. Amen? Ang ngayon, mag-build ka ng relationship. Amen? Kaya pagka na-build mo yun, sasama yun, mahihiya siya. Kaya naman kay Ate na lagi akong binibig, mapagbigyan na. Amen? Di ba ganun yung mga patuto? Bakit tayo ko yung nabuli? Kasi may nagaya sa amin, nahiya ako. Pero nung kalauna, pinapatotoo niya. Kaya lang ikaw kung pumunta kasi pogi yung pastor. Hindi sa totoo naman, dahil mga kabataan. Pagka pogi, andun ka, may pogi ka doon, may kabataan kang pogi. Sa totoo naman, gano'n naman talaga yung patutuo ng bawat isa. Pero nung kalauna, sa kanila rin mismo nagmula. Alam nyo, dati umaatin ako kasi gano'n may crush ako. Pero ngayon, purihin ng Diyos. Amen? Lumalim na siya, nakakilala na siya sa Panginoon. Kaya iba na yung identity niya. Kaya nga sabi ko sa pangalawa, huwag natin sayangin yung ating mga panahon sa mga bagay na walang kabuluhan. Sabi sa verse 8 ng Efeso 5:8, dati namumuhay kayo sa kadiliman. Ganyan ang kalagayan ng mga taga-Efeso. Ang mga taga-Efeso ay makikita natin, yung background lang ng Efeso, si Apostol Pablo ang sumulat ng Efeso. Ito ay sinulat niya nung siya ay nabilanggo sa Roma. Asama sa mga sinulat niya yung Efeso, Pilipos, Colosas at saka Pilimon. Siyempre, ang isa sa pinakamatinding dahilan kung bakit siya nakulong ay dahil sa pangangaral patungkol kay Kristo. Kasi binanggit ni Pablo na ang tao ay maliligtas kapag sumampalataya kay Kristo. Yung mga pinunong Hudyo, nagagalit kasi ang ano nila, para ang tayo maligtas, kailangan sa pamagitan ng pagsunod ng kautusan. At makikita natin si Pablo sa Efeso, dalawang beses siyang pumunta. Sa unang pagpunta niya, madali lang. Pero yung pangalawa sa Gawa 19, makikita natin na halos sabi sa pag-aaral, halos magtatatlong taon din siya doon. Amen. At makikita natin, ganun kasigasig si Apostol Pablo. Tinuligsa siya doon kasi sa Efeso talit, maraming mga Diyos-Diyosan doon. Yung templo ni Artemis doon, talagang ganun Pero si Pablo, kahit na ganun ang nangyayari sa kanya, pinabilanggo, pinahagupit, makikita niyo naman yung kanyang patotoo. Amen po ba? Kung sino na siya ngayon. Sabi nga, ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kaya makikita natin yung damdamin. Kasi alam ni Pablo kung sino na siya ngayon. Amen? Handa na siya. Ang mahalaga, nagawa niya. Kaya alam niya, mamamatay na siya. Bibitayin na siya. Diba sa aklat ng 2 Timoteo, ngayon, nakalaan na sa akin ang korona ng pananagumpay. Bibitayin na siya kinabukasan. Sabi niya, hindi lamang para sa akin, kung hindi sa lahat ng mga susunod kay Kristo. So, hindi ganun kadali. Pero ang mahalaga na makikita natin, lahat ng bagay na basura sa buhay ni Pablo, isinantabi niya. At itinuri niyang kalugihan ng lahat ng meron siya, makamit lang niya yung lalong higit na mas dakila ang pagkakilala kay Jesus. Palampakan natin ng Diyos. Amen? Kaya pagkilala natin
dumating si Jesus, wala na tayong ibang hahanapin pa. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo gugutumin. Amen po ba? Iaalis niya tayo sa mga bagay na hindi kalugod-lugod. Marirealize mo, hindi na ako ito. Amen po ba? Andiyan ang banal na Espiritu Santo na magsasabi, anak, huwag kang dadaan dyan. Maraming bakulong dyan, maraming aswang, maraming mga bagay na hindi maganda. Lalo na kung mahina ang pananampalataya mo, umiwas ka muna. Pero kung pag alam mo yung sarili mo na malakas, pwede kang dumano. Di pag kinaway ka, dahil lumapit ka. Amen po ba? Huwag ka nga lang bibigay. Amen. Di ako pagka ganun, tinatawag ako. Bisa kahit di naman ako tinatawag, ako na yung lumalapit. Nakikipagkwentuhan ako, namumulutan naman ako. Amen po ba? Ganun lang, hindi naman. Para makita nila na hindi ko tayo Kristyano para umiiwas na tayo sa kanila. Pwede tayo makisama, huwag lang tayo makisama. Kasi alam mo, may magagalit. Amen? Dapat alam mo yung identity mo. Yung identity ng buhay mo, yung pagkakilanlan mo sa Panginoon. Amen? Sabi doon, samantalahin natin yung pagkakataon. Ano yun? Yung pribilehiyo o karapatan na binigay sa atin ng Diyos. Ano yung sasamantalahin natin habang may oras pa? May oras pa po ba? Amen. Hindi yung oras ko dito. May oras pa po ba? Mahaba pang oras. Marami pa tayong mapupuntahan. Huwag lang tayong mapagod. Hindi bawal mapagod, ha? Natural lang yun. Mamahinga, pagkatapos mamahinga, ano susunod? Go ulit. Amen po ba? Magpatuloy lang tayo. Pag may tiyaga, may nilado. Huwag tayong mag-expect na dadami tayo nang wala tayong ginagawa. Tama po ba yun? Huwag kang mag-expect ng bunga na wala ka namang itinanim. Tandaan natin, si Pablo ang nagdilig, si Apollos ang nagkasikaso, pero sabi doon, ang Diyos ang siyang nagpapatubo. Basta magtrabaho ka na, mag-share ka na, puntahan mo na, gawin mo lahat. Pray ka. Nakikita mo, magugulat ka na lang, magdadatingan mo. Huwag ka nang magsawa. Amen po ba? Amen. Mahal tayo ng Diyos. The more na nakikita natin yung mga bagay sa sitwasyon ng buhay natin, dapat nagiging challenge sa atin. Mas lalo tayong lumalakas. The more na maraming problema, mas lalong buhay yung Diyos sa buhay mo. Kasi nakikita mo yung laban eh. Diba? Bumabanat na naman ang kaawa. Bumabanat na naman ang katamaran. Amen po ba? Yung labanan po natin. Amen? Kung sa tingin mo, ikaw na lang ang gumagawa, di kayaan mo yan. Ayaw sumama siya, nag-announce yun na ng prayer meeting, walang pumupunta, sige lang, tuloy mo lang. Hanggang isang araw, akala mo, nag-iisa ka lang. Pagdilat ng mata mo, andyan na pala siya. Amen po ba? Tingnan si Jesus, kung tayo sinukuan ni Jesus, kung hindi tayo mahal ng Diyos, saan tayo papunta? Pero hindi tayo iniwan ng Diyos. Hanggang pus ng Kalbaryo, hanggang pag-akyat na nga lang yan. Di ba, Tidelia? Umayo kayo, aakyat na lang siya. Hindi naman sinabi ni Jesus, ay, salamat, natapos na yung mission ko. Hindi. Sabi niya, humayo kayo. Amen? Kahit yung huling pagkakataon niya sa krus ng Kalbaryo, ano yung unang wika niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam kung kanilang ginagawa. Kahit na siya ginagupit, sinaksak, nagtiis ng hirap, tao pa rin ang pinakamahalagang bagay para sa Diyos. Amen? Kung gusto natin mapangiti ang Diyos, mag-alay tayo ng tao, ng kaluluwa. Amen po ba? Magharap natin sa Diyos, hindi naman ang ipipresenta natin ang ganda ng church. Yung daming Bible study na nabuksan natin. Hindi naman yung gagawin kung ano yung ginawa mo sa church. Ako yung naging song leader, gano'n. Ang hanapin sa atin ng Diyos, yung kaluluwa na nadala natin sa Panginoon. Ako nga, sabi ko sa amin sa COM, sabi ko, ang target kasi namin makapagdala ng kaluluwa bago matapos ang taon. Pero wala pa sila na nadadala. Sabi ko, hindi pa huli ang lahat. Meron pa tayong 2 buwan para makapagdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Amen po ba? At ang sabi ko nung huling meeting namin, huwag kayong papayag na sa loob ng 1 linggo wala kayong target. Bawat isa sa inyo dapat may madala. Kay pamilya, o yung mga dating Kristiyano na hindi na umaating, dali natin, pilitin natin, tutukan natin. Bago kayo pumunta ng church, daanan ninyo kasi sa amin sa kain, ayun lang naman.
Tabi-tabi lang talaga. I-one-on-one. Kasi napakahalaga sa panahon natin yung buhay ng tao. Panguli at pagwawakas natin, let us be filled with the Holy Spirit. Amen? Kinakailangan tayo po ay mapuspos. Sabi doon, sikapin natin na tayo po ay mapuspos ng ano? Ng banal na Espiritu Santo. Sabi doon sa verse 18, huwag kayong maglalasing dahil nakasisira ito ng maayos na pamumuhay. Ang paglalasing ay hindi lamang sa literal. Kahit naman sa literal, wala pa akong tao na nakita na naglasing na naging maayos yung buhay. Meron po ba kayo na nakatulong sa kanya? Kaya nga sa buhay natin, hindi lang ito literal na lasing. Yung lasing na sinasabi dito ay possible sa material na bagay. Sa karangyaan, nalasing na siya sa popularidad niya, nalasing na siya dahil siya ay pastor, siya ay leader, para bang naano na siya sa kanyang posisyon. Pero sa ating paglilingkod, iba kapag alam natin yung Christ identity natin sa Panginoon. Amen? Ang nagpapakumbaba ay itinataas. Tayo mga alipin, tayo mga servant, tayo tagapaglingkod. At ang sabi ng Bible sa sa Mark 10:45, si Jesus ay naparito hindi upang paglingkuran, kung hindi para maglingkod. Amen po ba? Inalay niya yung kanyang buhay para sa Panginoon. Sabi ni Proseso Marcelo, isa sa dati sa radyo, sa Hardin ng Panalangin, ito na laging tumatatak sa isip ko hanggang ngayon, palagi ko siyang naiisip. Sabi doon, paligiran natin yung ating sarili ng mga bagay na makapagpapalakas sa atin. Amen? Kapag mahina ka, huwag kang pupunta sa mga lugar na lalo kang manghihina. Puntahan mo si pastor, puntahan mo yung mga kapatiran, palalakasin ka nila. Amen po ba? Kasi pag pumunta tayo doon, lalo tayong manghihina. Iba yung identity nila. Iilahin ka pababa. Pero sa kapwa Kristiyano mo na alam mong mature, huwag din naman tayong pupunta sa mga baguhang Kristiyano pa na medyo hindi pa ganun yun. Baka mas lalo pa silang mababa. Si ano pala si Pastor pala malaki rin pala yung problema Hindi kanya mabibigyan ng advice. Kaya sa buhay natin, napakahalaga na puntahan natin yung mga tao na alam natin makapagpapalakas sa atin. Amen? Ngayon, high-tech na. Text lang, tawag ka. Pastor, paano po ba yung gagawin namin? Ganito. Kailangan natin ng teamwork. Kailangan natin magpalakas sa biyaya ng Panginoon. Kaya sa huli, sabi doon sa Efeso 3:16, tulad ng sinabi ko kanina, ito yung panalangin ni Pablo sa mga taga-Efeso. Pinapanalangin ko sa Ama at idinudulog ko na palakasin niya ang inyong buhay espiritual. At kung tayo malakas sa buhay espiritual, maiintindihan natin yung lahat ng bagay. Tayo lahat dito ngayon. At sa umagang ito, hayaan natin na ang Diyos ay patuloy na mag-usap sa atin. Hayaan natin yung tatlong hakbang na ito ay gawin natin na nabasa natin sa ating scripture reading. Na hayaan natin na alalahanin natin yung ating identity, yung Christ identity na kung sino ang ano na tayo sa kalagayan ngayon. Hindi ka na yung dating si sister o si brother. Iba ka na ngayon. Ikaw ay tagapangalaga na. Ikaw ay katuwang. Ikaw na yung nagsisilbing kalakasan. Ikaw na yung nagiging gabay. Ikaw na yung tagapayo. Hindi na ikaw yung pinapayuhan. Although, tayo napapagod din. Pero sa biyaya ng Diyos, nagpe-pretend tayo na tayo ay malakas. At tulad ng sinasabi ng Bible, sabihin na mahina na siya'y malakas. Na kahit sinasabi ng mundo na kulang tayo sa material, pero idinideklara natin yung masaganang biyaya ng Panginoon. Idinideklara natin na kahit kailan, hindi tayo pinagkulang ng Diyos. Na kahit kailan, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. At dahil sa mga bagay nito na pagkakilanlan mo, na ako'y anak ng Diyos, ako'y tinubos, ako'y pinatawad, ako'y pag-aari na ng Diyos. Ang Diyos ay naluluwalhati. Napaparangalan natin ang Diyos. At ang kaaway naman ay galit na galit. Humahanap ng paraan para tayo masila. Pero salamat sa Diyos, sa biyaya, sa ganang biyaya ng Diyos, sa ganang armas ng Diyos, binigyan tayo ng mga sandata na siyang bubuksa para sa kaaway. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Maraming lumalaban para sa katarungan. Maraming lumalaban para sa katotohanan ng pananampalataya.
pananampalataya na hindi na ito i-give up. Sapagkat ito lang ang meron sa atin. Sapagkat ang gusto ng kaaway, yung pananampalataya mo'y alisin, panghinaan ka. But praise be to God, mga kapatid, ang Diyos kasama natin. Higit pa tayo sa mananagumpay. At para magtuloy-tuloy ito at patuloy tayong ma-church, hayaan natin sa umagang ito, ilapit natin ang ating puso sa Diyos. Idulog natin, kapatid. Hindi ko alam kung anong sitwasyon meron yung buhay spiritual mo. Maaaring yung pananampalataya mo yung parang napipilitan ka na lang. O parang nagiging ritual na lang na every Sunday pumupunta ka. Pero sa totoo lang, dry na dry ka para mamuitan na parang ayaw mo na. O nahihiya ka na lang. Mga kapatid, huwag po tayo manatili sa ganun. Alam ko, may gagawin ng Diyos. Gusto ng Diyos na pumupunta tayo sa church kasi ito yung gusto natin. Oo, nararamdaman natin na parang mahina tayo, pero daigin natin. Sapagkat mas dakila ang Diyos na nasa sa iyo kaysa Diyos na nasa sanlibutan. Kapatid, sa umagang ito may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi papayag ang Diyos na uuwi tayo, na meron tayo, wala tayong karga. Pupunuin ka ng Diyos. Kailangan mo ito. Sapagkat ipapakita sa iyo ng Diyos yung kalagayan ng daigdig. Maraming naghihintay sa iyo na mga mahal mo sa buhay, na mga kaibigan mo, mga kapitbahay mo, mapapahamak sila. Kung nakikita natin yung literal na bagyo, yung baha, na pumipinsala at nakamamatay, meron ding bagyo ng buhay ng problema. Tulad ng buhay ng anak ni Kim Atienza, nagbintis siya. Maganda ang buhay niya, maganda siya, bata pa siya. Pero dumating yung time, nade-depress siya. Tinalo siya ng pag-iisip. Tinalo siya ng mga sululanin. Kapatid, ito ang laso ng sanlibutan. Ito yung nakikita nating sitwasyon sa buhay po natin. Hilingin natin sa Diyos sa umagang ito, Lord. Pakialaman mo yung puso ko. Gusto kong muling maramdaman yung kirot, yung damdamin, o Diyos, na meron akong concern, na meron akong maiaambag para sa mundong ito. Huwag lang, Panginoon, na dadaan-daanan ko lang sila na parang wala akong pakialam. Lord, ibalik mo muli sa akin yung unang pag-ibig. Yung tulad ng dati na may kasabigan na ako'y pumupunta sa church, na ako'y nananalangin, na may kasabigan ako, O Diyos, na basahin ang iyong salita, na may kasabigan ako na mag-share, na hindi napapagod. Oo, ang katawan napapagod, pero magtutuloy-tuloy pa rin ako. Sapagkat tulad na sinabi ni Pablo, ang pag-ibig ng Diyos ang nag-uudyok sa akin. Kung bakit ko ito nagagawa. Mga kapatid, walang dahilan kung bakit hindi natin ito nagagawa ay dahil sa Diyos. Hindi natin ito kaya. Wala tayong ito. Mahina tayo. Wala tayong pakialam. Yan ang realidad ng ating pagkatao noon. Pero ngayon, salamat sa Diyos. Iba na yung buhay natin ngayon. Meron na tayong pagkakilanlan. Meron na tayong pakialam. Mangingialam na tayo sa kalagayan ng ating bansa. Mananalangin tayo, idudulog natin. Sapagkat hindi nila alam yung lahat ng bagay na nangyayari. Sapagkat sila'y bulag, sila'y hiwalay. Wala silang pagkakilanlan sa Diyos. Binulag sila ng Diyos ng sanlibutan. Pero ikaw, kapatid, binago ka ng Diyos, dinala ka sa kaliwanagan. At kapag ikaw ay nagnaliwanagan, nagsisilbing liwanag ka. At ang sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, gumising kayo! Kayo na natutulog at liliwanagan kayo ni Kristo. Mga kapatid, sa umagang ito, ginigising ka ng Diyos. Ginigising ka ng Diyos. Meron tayong tatrabahuin. Meron tayong gagawin. Samantalahin natin ang pagkakataon. Habang tayo malakas pa, habang may oras pa, habang may kaya pa natin humambang. Hanggang sa kabuluduluhan ng ating buhay. Kauli-uli ang hininga ng ating buhay. Gamitin natin ito sapagkat masama ang takbo ng daigdig ngayon. Maglingkod tayo ng totoo sa Panginoon. Yes. Dahil kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, susuklian ng Diyos yan. At alam ng Diyos ang lahat ng sakripisyo. Yung pagpunta-punta mo sa church, yung paglilinis mo sa church, yung paghawak mo ng mga instrumento, alam ng Diyos yan.
Hindi ka man nakikita ng pastor, wala sino man nakakakita, pero ang Diyos na pinaglilingkuran mo sa iglesia nito, ang magpapala sa iyo. At ang Diyos ay hindi sinungaling. Ano ang bagay na ininvest natin sa Diyos, babalik ito sa tamang panahon. Hindi ito mawawalan. Tulad ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego, iba rin yung identity na meron sila. Mas malalim. Nung sila'y itatapon sa napakainit na hurno, ang sabi nila, iligtas man kami ng aming Diyos o hindi, hindi pa rin kami sasamba. Mga kapatid, iba sila, iba ka. Pero magkaisa tayo na merong iisang Diyos na makapangyarihan. At sa umagang ito, nakikipag-deal siya sa iyo. Nakikipag-covenant ang Diyos sa umagang ito. At ang banal na Espiritu Santo ay nasa ating kalagitnaan. Come on, church, habang may oras pa, may pagkakataon ka. Huwag tayong papayag na umuwi tayo na tayo walang karga. Puspusin tayo ng banal na Espiritu Santo. Ilapit natin ang ating puso sa Diyos. Ang puso ko'y dumudulog. Gawin natin itong personal na panalangin. Ikaw at ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Rashika Rabashia Rabasta. Oh, praise. Nagpapakumbaba ng susumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay pumistan. Ang puso ko'y tumulong sa'yo. Ay tulog natin ang ating buhay sa Diyos. Ano man ang ating nararamdaman, nararanasan, kaya kang palakasin ng Diyos. Kaya kang patatagin ng Diyos. Hallelujah. Na ikaw ay mamasdan, makaibigan, sa'yo ay pumistan. Glory mo ang buhay ko'y panalo sa kasugan namin. Salamat, Panginoon, sa Hallelujah na walang hanggang mga paboring magsamba. Magay ka, O Diyos, ngayon ay kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y panalong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Paboring magsamba, magay ka, O Diyos, ngayon ang kailanman. Hallelujah. Sa umagang ito, kapatid, pagkatiwala mo sa Diyos ang iyong buhay, meron tayong maikling oras para manalangin, para sabihin sa Diyos na parang sinasabi ng Panginoon, anak, kumusta ka na? Concern ako sa iyo. Nakikita ko yung buhay mo. Nakikita ko yung kalagayan mo. Hindi ka man magsabi sa akin. Hayaan natin sa umagang ito, samantalahin natin yung pagkakataon na habang tayo nakaupo, nakatayo, kausapin mo si Lord. Sabihin mo yung sitwasyon mo ngayon. Sabihin mo sa Kanya yung kalagayan mo. Maaaring ikaw ay napapagod, maaaring ikaw ay nanghihina, o maaaring meron kang problemang dinadala.